Bander, severe problem na talaga meron sa Denver. Isipin mo nung 2023, champion sila. Mukhang ready na sila mag-dominate ng West for the next 5 years, di ba? Pero fast forward ngayon, nightmare na yung nangyayari sa front office nila. And the worst part, panimula pa lang to. Kasi noong Miyerkules ng gabi, nagising na lang tayo sa balitang binigay na ng Nuggets si Peyton Watson sa isang massive 5-team trade. Kapalit lang ang isang 2031 first round pick mula sa Cavs at 2032 second rounder. Isipin mo yun, si Peyton Watson yung literal na pinakamagaling nilang perimeter defender last season. Yung winged stopper na kailangan mo para protektahan si Nikola Jokic. Pinamigay lang nila nang walang nakuhang instant replacement player. Bakit? Kasi natatakot nga sila sa second apron tax. Ang nangyari, na-force yung kamay ng Denver nung binigyan ng offer ng Oklahoma City Thunder si Spencer Jones ni match ng Nuggets kasi ayaw nilang mawala si Jones. Pero nagdulot yon para lumampas sila sa luxury tax line. So nung oras na para bayaran si Watson, nag-wave of white flag na sila. Sige, ibenta na lang natin. So ngayon, sino ang pinalit nila? Alpha Diallo at Marvin Bagley. Honestly, mas sumina pa yung roster nila kumpara last season. Pero ito yung totoong nakakatakot para sa fans ng Nuggets. Hindi lang ito tungkol kay Peyton Watson. Ito ay tungkol sa nag-iisang tao na nagpapanatili sa franchise na to na relevant talaga. Si Nikola Jokic. Kasi think about this. Si Jokic may $62.8 million player option next season. Pwede siyang maging unrestricted free agent next summer. Alam natin, lagi niyang sinasabi sa media na gusto niyang magretiro sa Denver. At tahimik siyang tao na ayaw sa drama. Pero Bader, huwag tayong magpaloko. Si Jokic kahit mukhang walang pakialam sa paligid at mukhang gusto umuwi agad sa Serbia para mag-alaga ng kabayo. Pagdating sa court, napakalupit niyan makipagkompetensya. Competitor yarn. At ano yung pinapakita sa kanya ng Denver front office ngayon? Na binabawasan nila yung tsansa niyang manalo ng isa pang ring dahil sa mga sarili nilang maling desisyon. At dito talaga nagiging interesante yung kwento. Kasi hindi ito nangyari overnight. Domino efekto ng sunod-sunod na maling kontrata pagkatapos nilang manalo ng kampyonato noong 2023. Simulan natin dito. Naaalala nyo pa si Zeke Naji. Medyo napaisip ka rin kung sino yun, no? Exactly my point. Biglang binigyan ng Denver si Naji ng 4-year $32 million extension. A player who didn't even average 10 minutes per game. Ang dahilan daw nila noon, magandang trade asset yung kontrata. Pero anong nangyari? Hindi rin nila na-trade. Hanggang ngayon nakatambay lang sa bench. Kumukuha ng $8 million a year para mag-average ng 3 points. In the new CBA era, where every single dollar counts, literal na pampabigat lang yun sa salary cap sheet. Then came Jamal Murray's 4-year, $207 million max extension in 2024. Okay, gets natin. Champion player si Murray, playoff riser at perfect partner ni Jokic sa pick and roll. Deserve niya yung pera noong binigay sa kanya. But here's the catch. Si Murray, kapag malamig ang shooting game, nagiging liability sa defense. And over the last 2 playoff runs, medyo lumabas yung consistency issues niya. Sa laki ng sweldo niya, hirap na ang Nuggets na palibutan sila ni Jokic na mga legit 3 and D role players. Sunod pa dyan si Aaron Gordon, binigyan ng $103 million extension. Great move sana pero dinalo ng malalang injury luck sa hamstring. Missing over 70 games in 2 seasons. At ang huli, si Christian Brown, binigyan ng $125 million extension kasi nag-expect sila ng breakout year. Pero nag-regress dahil din sa injuries. So imagine, nagbabayad ka ng $25 million a year para sa isang player na 4th option lang sa team on his best days. Ang resulta nito, na-trap ang Nuggets sa kawalan ng flexibility. Kaya last summer, para ma-offload nila yung $38 million salary ni Michael Porter Jr. para makuha si Cam Johnson, kailangan pa nilang isama yung only tradable first round pick nila sa Brooklyn Nets. And that brings us right back to the Peyton Watson trade. Nawalan sila ng draft pick sa lumang trade. Kaya anong kailangan nilang i-trade si Watson para makaiwas sa tax? Kailangan nilang tanggapin yung draft picks lang kapalit. Instead of getting a reliable rotation player, maling desisyon sa nakaraan na naging dahilan ng isa pang emergency move ngayon.
Parang naghuhukay sila ng sarili nilang hukay habang nakatayo sa loob. Now, the big question is, aalis ba talaga si Jokic? Sa totoo lang, most likely mag-e-extend pa rin yan sa 2027 kasi doon niya makukuha yung pinakamalaking pera. At hindi naman siya tulad ng ibang superstars na nagre-request agad ng trade papuntang big market teams. But, look at Giannis Antetokounmpo or other loyal superstars in history. Kapag naramdaman nilang hindi na nakakasabay yung front office sa hunger nilang manalo, nag-iiba ang ihip ng hangin. Si Jokic eligible na mag-sign ng extension ngayong off-season, pero hindi pa rin niya ginagawa. He is keeping his options open. Nung championship run nila noong 2023, mukhang seamless at indestructible ang Denver. Pero ngayon, dahil sa sunod-sunod na panic moves at pagtitipid ng ownership, dahan-dahan nang mababawasan yung ayuda sa paligid ng MVP nila. Pag pumalyar ulit ang Nuggets ngayong season dahil kulang sila sa depensa at depth, huwag na tayong magulat kung ang susunod na headline sa NBA ay hindi na tungkol sa panibagong MVP trophy ni Jokic, kundi tungkol na sa kung saan siya lilipat. Kayo brother, sa tingin nyo ba kayang buhatin ulit ni Jokic tong roster na to? O nag-uumpisa na ang pagbagsak ng Denver Nuggets? I-comment nyo yung opinion nyo sa baba.